should just take a taxi. Okay lang ba talaga na iwan mo ang mama doon? Nag-aalala ng tanong ni Anika kay Rafael. Oo nga, baka lalo siya magalit kay Anika kung ganun man siya pakitunguhan dahil sa kanya. Sabi naman ni Lilian. Minga na malalim si Rafael. She needs to know that I will not do as she says, but I will talk to her again tonight. Niyuko siya ng binata at bahagyang ngumiti. I apologize for what happened. I don't want you to see that. Gumanti na nakakaunawang ngiti sa Anika. Walang dahilan para humingi ka ng paumanhin. It involves me too. Isa pa, mukhang kilala nila akong dalawa. Nawala ang ngiti ni Rafael at bigla siyang niyakap. Yeah, tumikim si Lilian, kaya napatingin silang dalawa sa babae. May taxi na, hello. May nakahinto ng ang taxi sa kanilang harapan at mukhang hinihintay din sila ng driver. Nakatinginan sila ni Rafael at napangiti na lamang sa isa't isa. Sa totoo lang, maraming katanungan kay Anika. May mga sinabi ang mama ni Rafael na gusto niyang linawin sa binata. Subalit alam niya hindi iyon ang tamang lugar at oras para gawin iyon. Kaya nahimik na lang siya at humigpit ang kabit kay Rafael hanggang nasa loob sila ng taxi. Naglalakad pa lamang si Rafael sa labi ng hotel, pabilig sa kanyang suit pagkatapos ng hatid sina Anika. At manatili roon ng halos isang oras ay nagri-ring na ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya iyon, ay international number ng personal phone ng kanyang ama ang nasa screen. He turned his phone off and continued walking towards the elevator. Alam na naman niya magagalitin sa kanya ang kanyang ama. At sa ngayon, gusto mo na niyang harapin ang kanyang mama bago ang kanyang ama. Pagdating niya sa floor kung nasaan ang kanyang kwarto, ay nakita kaagad ni Rafael sa labas ng pinto si Alem. Nagtama ang kanilang mata ng kanyang bodyguard. At alam niya kaagad, nasa loob ang kanyang mama. Napapuntuhin na siya. What is she doing? She's in the phone a while ago. Must be calling your father. I have no idea if she calmed down already or not. Sagot ni Alem na pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok si Rafael sa kwarto at nakita kaagad niya ang kanyang mama na naupo sa sofa. Tumiim ang mga labi nito at tumalakip-kip nang siya makita. Minga siya ng malalim at umupo sa tabi nito. Lalong simamangot ang kanyang mama at iniwas ng tingin. I apologize for raising my voice, mama. Umpisa ni Rafael. Umismid ang kanyang ina. The last time you did that to me was because of that woman too. What's so good about her anyway? Napatitig siya sa may edad na babae at seryosong nagtanong. Then tell me, mother, what's so good about father? Marasa na palingon ng kanyang mama sa kanya. What? Disoriented na usal nito. You and Yoli used to talk about it when I was young. That your family doesn't want father for you because he's a foreigner and because he will take you away to his own country. Pero sumama ka pa rin, hindi ba? Kaya sumama si Yolanda sa'yo dahil walang tiwala ang mga magulang mo na aalagaan ka ni Papa. Sabi ni Rafael. Namilog ang mga mata ng kanyang ina. Kailan ka pa natutong magtagalog? Umangat ang gilid ng mga labi ni Rafael. Mula pa nung palagi ko kayo naririnig ni Yolanda na nag-uusap ng bata pa lang ako. Yolanda knows about this because she was the one who taught me. Hindi ko sinabi sa'yo dahil kapag alam mo, nakakaintindi ako ng Tagalog. Titigil ka na makipag-usap kay Yolanda sa Tagalog at hindi ko na malalaman kung sino ang tunay na ikaw, mama. Tila walang maapuhap ng sabihin ng kanyang mama. Pumihid si Rafael paharap dito at ginagap ang mga kamay nito. Pagkatapos, ay seryosong sinalubong niya ng tingin ang mga mata ng ina. Whatever the force that made you took a risk to be with my father is the same force that's driving me to do everything for Anika. Mother, sa inyong lahat, ikaw ang dapat mas makaintindi sa akin. You said, I should forget her 8 years ago. But I can't do it. Kung kaya ko dapat noon pa. O nung nagkita kami ulit na lamang ko, hindi na niya ako naaalaala. Namutla ang kanyang mama at tamilog ang mga mata. Hindi ka niya naaalaala? Tanong nito.
May hapdi na dumawali sa dibdib ni Rafael at malungkot siyang ngumiti. Siya selective amnesia. Pagkatapos, ay sinabi niya sa ina ang kwento na sinabi ng papa ni Anika sa dalaga. Malamang galit pa rin sa akin ng papa niya dahil ako may kasalanan kung bakit nadamay si Anika sa kidnapping na iyon. I am willing to face his anger kapag bumalik na siya. Pero mama, I need you to approve my relationship with me. Maybe if our father knows that my parents are not against us, he will forgive me. Nagbaba ng tingin ng kanyang mama na lalo pa yatang namutla. Kailangan ba talagang si Anika ang mahalin mo, Rafael? Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Mama, hindi pa ba sapat na hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya sa loob ng 8 taon? Hindi pa ba sapat na kahit hindi niya ako naaalaala, ay minahal niya ulit ako? Anika is the woman I want to spend my whole life with. Hindi ba ako pwedeng pumili ng babaeng magiging masaya akong makasama kaysa isang babae? Napapakasalan lang ako dahil sa yaman at kasikatan ng pamilya natin. Hindi ba pinili ka rin ni Papa sa kabila ng mga babaeng gustong ipakasal sa kanya ni Lolo noon? Kaya they have a love much like both of you? Tanong ni Rafael. Her father might not forgive you. No, he will never forgive us. Garalgal na usal ang kanyang mama. Natigilan si Rafael at pakiramdam niya parang may sumuntok sa kanyang sikmura sa kutob na lumukob sa kanya dahil sa reaksyon ng kanyang mama. What are you talking about? Halos hindi humihinga niyang tanong. Imbis na sumagot, ay kumalas ang kanyang ina sa hawak niya at tensyonadong tumayo. Tumalikod dito sa kanya. I have to call your father. I will ask him to come here. Tarantang bulalas ang kanyang mama na parang sarili ang kausap. Tumayo na rin si Rafael dahil lalong tumindi ang kabal sa inaakto nito. Mama, bakit ka ba nagkakaganyan? Dahan-dahang lumingon sa kanya ang kanyang mama. Namamasa na ang mga mata nito at namumutla pa rin. Rafael, let's wait your father, okay? Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang mag-isa ang totoo. Anong totoo? Unti-unti na rin nakakaramdam ng panik si Rafael, pero pinigilang tumaas ang boses. Nanginig ang mga labi ng kanyang mama. We did something cruel. Very cruel. To the point that her father might not forgive us forever. I'm sorry. Bago pa makapagtanong si Rafael, ay tumakbo ng palabas ng kanyang kwarto ang kanyang ina. Sinundan niyang maedad na babae hanggang sa katabing kwartong inookupan nito. Pero pinagsarahan siya nito ng pinto at hindi lumabas kahit anong tawag niyang gawin. Maghapon, na-distracted si Anika habang nasa restaurant. Naiisip kasi niya si Rafael at ang mama nito, maging ang mga sinabi ng maedad na babae kanina sa hotel. Tungkol sa muntik ng pagkamatay ni Rafael dahil sa kanya. At ang sagot ng binata na siya ang muntik na mamatay dahil dito. Pagkatapos ay may nabuong hula sa kanyang isip. Posible kaya na magkasama sila ni Rafael sa aksidente na nagpawala sa kanyang alaala. Hanggang sila ay magsara at bumiyahin pa uwi si Anika, ay distracted pa rin siya. Kaya nung makita niyang maliwanag sa loob ng kanilang bahay, ay pakiramdam niya na mamalikmata lang siya. Kasunod yun, ay kinabahan siya dahil baka may nakapasok na kung sino sa kanilang bahay habang walang tao. Tarantang kinuha ni Anika ang cellphone at tatawagan pa lamang sila si Rafael nang biglang bumukas ang front door ng bahay. Anika, I'm home. Masayang bulalas ang kanyang papa na nakangising lumabas ng bahay. Umawang ang mga labi ng dalaga at napabugan ng hangin. Papa! Mabilis siyang lumapit dito at ang pagkabigla ay napalitan ng tuwa nang ilahad dito ang mga braso para sa kanya. Natatawang yumakap siya rito. Nandito ka na. Bakit hindi mo ba lang ako tinawagan para nasundo kita? Tumawa ang kanyang papa at gumanti na mahigpit na yakap. Bago siya pabuhat ay pinasok sa loob ng bahay. Dahilan kaya napatili si Anika. Surprise! Namiss ko ang unika iha ko. Bulalas ang kanyang papa. Pagkatapos, ay kudulong nito ang mukha niya sa malalaki nito mga kamay at ngumiti. Tingnan ko nga ang mukha ng anak ko.
Inalagaan ka bang mabuti ni Lucio habang wala ako? Tudyo nito. Nawala ang ngiti ni Anika at biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari sa nakaraang mga linggo. At si Rafael, sumikdo ang kanyang puso at napahinga ng malalim dahil alam niyang kailangan niyang kausapin ang kanyang papa sa gabing iyon din. Dahil kapag tumagal pa na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari, ay hindi na talaga niya kakayanin. Papa, pwede ba tayo mag-usap? Seryoso niyang tanong. Umangat ang mga kilay ni Chef Beredo sa pagtataka, pero tumango naman. May problema ba habang wala ako? Huminga ng malalim sa Anika at umupo sa sofa. Pumesto ang kanyang papa sa katapat niyang couch. Iniisip niya kung saan magsisimula at wala sa loob na napahawak sa ibabaw ng kanyang dibdib. Natigilan siya at napagtanto kung paano magsisimula. Papa, alam mo ba kung mayroon akong kwintas sa suot bago ako maaksidente? Natensyon ng kanyang papa at namutla. Sapat na sagot iyon sa kanyang tanong. Naiwala ko ba o posible bang nakatago sa mga gamit ko noon? Mahabang katahimikan ang lumipas bago nagsalita ang kanyang papa. Nakakaalaala ka na? Napakurap si Anika at marahang umiling. Pagkatapos ay sinalubong niya ng tingin ng mga mata ng kanyang papa. Nasa Pilipinas si Rafael, papa. Nagpunta siya ng restaurant at sinabi niya sa akin, hinahanap niya ako sa nakaraang 8 taon. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ama na agad napalitan ng galit at kumuyom ang mga kamao. That son of Papa, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Yung sinabi mo na naaksidente ako sa Pilipinas. Hindi yun totoo, ano? Ano ba talaga ang nangyari bago nawala ang aking alaala? Please, Papa, sabihin mo sa akin. Pakiusap niya. Hindi ba niya sinabi sa iyo ang lahat? Mangha nitong bulalas. Umiling sa Anika. Ang sabi niya, gusto ka raw muna niyang makausap. Tumiim ang mga bagang ng kanyang ama at marahas sa tumayo. Duwag lang siya, kaya hindi niya masabi sa iyo ang tunay na nangyari. Ipinangako niya sa akin na hindi ka masasaktan at poprotektahan ka niya, pero hindi niya nagawa. You were kidnapped on the day of your birthday dahil kasama mo siya sa araw na iyon. Alam mo ba kung anong pakiramdam na umuwi ako? May bit-bit na birthday cake at regalo para sa nag-iisa kong anak para lang makita na wala ka sa apartment natin. Alam mo ba ang pakiramdam ko? Para kung aatakihin sa puso ng malaman ko nadamay ka sa kidnapping na wala ka namang dapat kinalaman. At ang makita kita sa ospital na halos nangangasul sa pasa at pagkalunod. Habang may kung ano-anong aparato ang nakatusok sa katawan mo. Nahiling ko na sana ako na nasa posisyon mo. Dahil para na rin ako mamamatay habang nakikita kitang ganoon. Garal-garal sabi ng kanyang ama. Napahigbi sa Anika at napaiyak na rin. Nalakita na yung namamasana ang mga mata ng kanyang papa. Tumayo siya at nilundag ito ng yakap. Umaalog ang mga balikat ng kanyang ama at lalo lamang siyang napaiyak. Damang-daman niya ang sakit at pagdurusa sa tinig nito. Pero okay ako, papa. Tingnan mo nga, malusog ako ngayon. I'm sorry, pinag-alala kita noon. Hikbi niya. Niyakap siya ng kanyang papa. Ikaw na lang ang nag-iisa kong kayamanan. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa at sinabi nila laban sa iyo. Hindi man tayo kasing yaman nila, pero wala silang karapatang gawin iyon. Mariin pumikit si Anika. Tell me about the kidnapping, papa. Bulong niya. Hindi ko alam ang buong detalye. Kayo lamang ng lalaking iyon ang nakakaalam. Ang sinabi lang nila sa akin, dinala kayo ng isang bangka ng mga kidnappers. At ang akala ng mga nag-rescue sa inyo, ligtas kayo. Hinata ka ng isang kidnapper at tabalon siya sa dagat kasama ka. Tumama ka daw sa gilid ng bangka, sabi ng doktor na tumingin sa'yo, kaya nagkaroon ka ng concussion. Bukod doon, napasukan ng sobrang tubig dagat ang katawan mo bago ka naiahon. Ilang linggo lumipas bago ka nagising. And when you did, hindi mo na maalaala ang nakaraang mga buwan bagong school's vacation mo. Naisip ko na mas makakabuti sa'yo, huwag maalaala ang mga nangyari.
Garalgal pa rin sabi ng kanyang ama na para bang masakit pa rin para dito ang alalahanin iyon. Ngayon alam na ni Anika kung bakit palaging tubig ang kanyang napapanaginipan. Nasa ilalim siya ng tubig bago siya nawala ng malay, bago nawala ang alaala ng ilang buwang nakalipas. Kumala siya sa kanyang ama na may maalaala. Then, iyong kwintas ko, nawala siya sa tubig. Natigilan ng kanyang papa. Bakit mo ba hinahanap ang kwintas? Nagbaba ng tingin sa Anika. Regalo daw niya iyon sa akin nung birthday ko. Usal niya at lumipad ang isang kamay sa ibabaw ng kanyang dibdib. Anika, nakaraan na iyon. May sarili ka ng buhay ngayon. Andyan si Lucas para sa'yo. Di mo na kailangan ang regalong iyon noon, sabi ng kanyang papa. Huminga na malalim sa Anika bago sinalubong ang tingin ng kanyang ama. Hindi ko mahal si Lucio, papa, at alam niya iyon. Iba ang mahal ko ngayon at wala yung kinalaman sa nakaraan ko. I love Rafael. Mukhang sinuntok ang kanyang ama at napaatras palayo sa kanya. Ano? Sigaw nito. Napangiwi si Anika. Pero sinabi na naman sa kanyang ama ang mga nangyari. Mula nung una magpakita sa kanya si Rafael, ang mga sinabi sa kanya ng binata at ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sa tuwing nakikita ko ang kwintas sa kanyang lieg, nakaparas na nung naiwala kong kwintas. May mga dumadaang alaala sa akin, pero masyadong malabo. Naisip ko, baka may maalaala ako kung may babalik sa akin ang singsing sa kwintas na naiwala ko. Kasi sigurado ako, papa, na hindi totoo ang sinabi mo noon na walang importante sa akin sa mga buwang hindi ko naaalaala. I feel like together with those memories, I also lost a part of my heart. Kaya hindi ko nagawang magkagusto sa ibang mga lalaki sa nakaraang 8 taon. Kaya hindi ko magawang suklian ang nararamdaman ni Lucio para sa akin. Kaya nang dumating ulit si Rafael sa buhay ko, sa kanya lang nahulog ang loob ko. Na para bang kahit hindi siya natatandaan ng utak ko, naalaala naman siya ng puso ko. Dumaan ang paghihirap sa mukha ng kanyang papa. Anika, ayokong pagdaanan mo ulit ang naranasan mo noon. Mas gusto kong hindi mo na yun maalaala pa. Umiling sa Anika at malungkot ang ngumiti. No, papa. I want those lost memories back. Masaya, masakit, o malungkot man ang mga nangyari sa akin noon. Gusto ko pa rin maalaala. Sa tuwing nakikita ko ang nostalgia sa mukha ni Rafael, kapag may naalaala siya na alam ko dapat natatandaan ko rin, para may lumalamutak sa puso ko. Because I know, kahit sinasabi niya sa akin wala siyang pakialam, kahit hindi ko siya natatandaan, ay nasasaktan siya. I know, no one doesn't really want to be the only one who remembers and longs for something. So please, papa, pakiusap niya. Dumaan ang iba't ibang umisyon sa mukha ng kanyang ama. Sa huli, ay dumilim ang mukha nito at tumiretso ng tayo. No, I will not allow you to be with someone who will willingly abandon you in tough times. Mas lalong wala akong balak na ilapit ka sa kanyang mga magulang. Gabi na, matulog na tayo. Bukas sasama ako sa restaurante niyo ni Lucio. Hindi ako papayag na makalapit pa sa iyo ang lalaking iyon. Papa, subalit hindi siya pinakinggan ng kanyang ama. Mabilis itong umakyat sa ikalawang palapag. Napangiwi sa Anika na marinig ang marahas sa pagbukas-sara ng pinto ng silid nito. Mariin siyang napapikit at napabagsak ng upo sa sofa. Hindi ako gusto ng mama ni Rafael. Hindi siya gusto ni papa. Anong gagawin ko? Why is it so difficult for us to be together even though we love each other?